siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun, so ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Tapos napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit, no, na wag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. And then I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So sino ba ang pro-cremation dito? Anti-cremation. Parang equal lang. No? Ma'am, meron pang isa, ma'am, yung ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate ko. Nag-apply kasi ako din. Ako din. Diba? Oo. Donate for study. Sa driver's license ko, organ donation ako, naglagay ako doon ng check sa driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko ilibing yung aking katawan sa ilalim ng lupa. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabihin ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Decision, yes. Sabi ko, kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung ano, di ba? Kung sino man yung namatay. So sinabihan ko siya, ma'am, sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin yung katawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O susundin sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganun yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron na o wala, susundin talaga. So yun. Ma'am, ano yung reaction niya dun sa Tantoco medical report na it's cocaine effect and yung fact na the police report says that the first lady must have been in the area where the death happened? May reaction si PRRD? Wala siya nasabi about that kasi nag-dovetail ka agad yung missing sa Bungero na topic. So doon siya naka-comment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing sa Bungeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Your reaction, ma'am, to the same issue? Because Senator Marcos says, called for transparency. They should reveal now the details of the whereabouts of the first baby. Nag-ano na ako, di ba? Nag-comment na ako niyan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment ko about yung official cause of death. Ang tinawag ng fake news. Dati. Yeah. Ikaw daw nagpasimuno. Ako daw nagpasimuno ng fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa hinila siya sa loob. VP Inday, what is your reaction that it seems that lahat na lang ginagawa nila to link the Dutertes with all the things that's happening right now, particularly dun sa sinasabi nila ngayon, recently yung missing sa Bungeros incident. There seems to be an effort to put the Duterte family name
again, as I mentioned before, down to the mud po, but you keep on bouncing back. What's your reaction to that, baby? Well, it is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? So that was September 2023. September 2023. Started September 2023. But even before that, during the campaign, meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon, pero naririnig namin, nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yon dahil naisip ko na sino lang ba ako? Yung Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically ang Vice President ay isang spare tire, diba? So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So yun ang hindi ko in-expect. Last question. Hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. Thank you, baby.